Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Hello, Chin. Gusto ko lang pong isalaysay ang aking love story. 5 kaming magkakapatid. Ako po ang panganay. Namatay ang aming mga magulang at ako ang tumayong ina at ama sa aking mga kapatid. 15 taong pa lang ako noon. Doon na kami tumira sa aking lola. Huminto ako sa pag-aaral dahil ako ang bumubuhay sa mga kapatid ko noon. Araw-araw pumupunta ako sa bukid para maghanap ng pagkain sa mga kapatid ko. Pero may isang lalaking nag-aabang sa akin sa tuwing sumasama ako sa aking lola. Ang di niya alam, may pagtingin din ako sa kanya. Pero wala naman akong magawa. Mas inuna ko ang kapakanan ng mga kapatid ko kesa naman sa pakikipagrelasyon. Naguguluhan ako noon. Sabi kasi ng aming lola, wag daw akong tumingin sa mga lalaki. Mas unahin ko ang aking mga kapatid daw. Minsan, isang pagkakataong inayayahan ako, sumama sa akin yung lalaking yon para daw ipakilala ko siya sa aking lola. Pero hindi siya pumayag. Sabi niya sa akin, natatakot daw siya. Natanong ko, ano bang ibig sabihin nun? Ba't siya natatakot? Totoo ba ang pagmamahal niya sa akin? O baka naging panakipbutas lang? Hanggang sa nagdalaga na ako, palagi niya pa rin akong hinahanap. Tinatanong niya ako sa aking mga kapatid. At sabi ng lola ko, wag daw muna ako mag-asawa. Dahil nahihirapan naman ako mag-alaga sa mga kapatid ko. Kaso Chin, hindi ko pa rin matiis. Siya pa rin ang nilalaman ng aking puso. Kasi naman ang lalaking yon, siya pa rin mula sa pagkabata ko. Mga bata pa kami, siyang lagi kong kasama. Sa tuwing may pinupuntahan ako, dun din siya. Sinusundan ako. Hanggang isang araw, kinausap niya ako. Nag-usap kami ng masinsinan. Sabi niya pa, isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? O hindi? Nabigla ako nun. Natulala sa sinabi niyang yon. Kaya sobra akong naguluhan kung ano bang dapat kong gawin. Litong-lito ako nung sinabi niyang yon. Pero ang akin lang, mas uunahin ko ng aking relasyon kaysa sa aking mga kapatid. Pero naiisip ko na naman, paano naman ang aking kapatid kung uunahin ko ang pakikipagrelasyon? Ako lang kasi ang inaasahan nila. Naawa naman ako sa lola ko. Wala siyang kasama na bumubuhay sa mga kapatid ko. Inanyayahan ako na sumama dun sa kanya. Pero tumanggi ako. Tapos nag-text sa akin bigla. Kung di ka papayag, mabuti pang mangingibang bansa na lang ako. Nag-reply ako sa kanya, sige. Kung yan ang desisyon mo, tutuhanin mo. Hanggang sa nabalitaan ko na lang, Chin, na itinuloy nga niyang mag-ibang bansa. Pakiramdam ko para akong nawala ng malay. Nakatulala palagi. Wala akong ganang kumain. Lagi na lang akong nag-aabang sa aming pinagtagpuan. Nagbabaka sakaling nandoon siya. Minsan tinanong ako ng aking lola, bakit ka nagkakaganyan? Sa tuwing may inuutos sa'yo, wala ka sa sarili mo. Di alam ng lola ko na nasasaktan ako ng lubusan. Umiiyak na din ako. Ano ba talaga? Habang sumisigaw ang aking lola. Sabi ko naman wala to. Masakit lang ang ulo ko. DJ, parang sinasakal ako. Ang sakit-sakit talaga. Tawagin na lang po natin sa pangalang January
ang pinakamamahal kong 40 years old. Naninirahan sa Mampang, Zamboanga City. At ganun pa man, di na siya nagparamdam sa akin. Pagkalipas pa lang ilang taon, nabalitaan kong may asawa na din siya. At ako naman, nakatagpo na rin ng tunay na nagmamahal sa akin. Binayayaan kami ng anak na isang lalaki at 2 babae. Pero sa tuwing sumasapit ang buwan ng February, especially February 14, naalala ko pa rin siya at hindi siya naaalis sa isip at puso ko. Pero wala akong magagawa. Yun ang nakatakdang mangyari o tinadhana sa aming pagmamahalan. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks. Sa Rima, Bating ng Barangay Sipakit, Siraway, Zamboanga del Norte. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.